Punta na po natin ang aking partner si Connie mula naman sa Brisbane, Australia para sa pinakahuling balita tungkol sa paghahanda ni Manny Pacquiao para sa kanyang laban kontra kay Horn. Partner? Yes, partner. Nako, alam mo ha, kahapon hindi ba sinasabi ko nga sa inyo na maaring mag-iba ang mga plano ngayong araw na ito. Imbis na rest day o pahinga lang dapat ng ating pambansang kamao, ay hindi ho napigilan ng conditioning coach ni Manny Pacquiao ang ating fighting senator na muling tumakbo kanina. No? Pero sa isang kondisyon, sabi nga, kailangan hindi siya tatakbo ng tuloy-tuloy, bagkus kailangan run, walk, run. Hindi siya pa pwedeng magkaroon ng tuloy-tuloy na pagtakbo dahil iniingatan din ang kanyang conditioning coach syempre na mabawasan pa yung kanyang timbang. Dahil sa ngayon, naabot na nga niya yung catch weight na tinatawag o yung limit doon sa kanilang pag-weigh-in para bukas naman, partner. Alam mo, kanina nakita natin na kahit na atrasado na yung kanyang run, nagtuloy-tuloy pa rin. In fact, nagsimula na siya around 8:30 na ng umaga dito sa Brisbane, Australia. At natapos siya around mga 9:30, ganyan, around gano'n nag-crunches pa rin siya. No? Pero definitely, mamaya sabi sa atin, hindi na siya papayagan pa na mag-gym training. Kahit na very light or whatever. Kahapon, ang sinasabi nga ng ating kasamang si Mark Zambrano habang naroon sa gym, ang ating pambansang kamao ay nagpupumilit pa rin siya na mag-isa pang round. Pero talagang sabi sa kanya, tama na. At pagkatapos, talagang gusto na niyang pumilit pa rin nitong mag-second round pa daw ng shadow boxing. Ayun, nag-shadow boxing nga siya. So, nakikita natin na ang ating pambansang kamao, kabisado niya ang kanyang katawan. Alam niya kung sobra o hindi pa sapat yung kailangan niyang pag-train. Yan naman ang pagsisiguro sa atin ng kanyang Team Pacquiao pagdating naman doon sa mga rules na minsan ay binibend niya. Particularly dito sa instruction sa kanya ni Coach Justin Fortune na sana ay magpahinga na lamang ngayon. Pero sa kabila niyan, ang pagtitiwala naman sa kanya ng kanyang team ay 100% pa rin dahil ang sinasabi nga nila, mas kabisado niya ang kanyang katawan kesa sa kanila. Partner, ito naman ang naging one-on-one ko na interview kahapon sa ating pambansang kamao kung saan nabanggit niya sa atin na sa tagal-tagal ng kanyang pagboboxing. In fact, ito na ang ika-68 niyang laban sa kanyang professional boxing career. Ni minsan ay hindi niya daw naramdaman na nabawasan o kaya naman nawala yung pagmamahal niya sa boxing na siyang nagbigay sa kanya ng karangalan. Kaya panoorin po natin ang aming one-on-one interview. Is there anything na ginagawa mo any differently kumpara dun sa mga years before na mas bata ka? Ngayon, medyo ang natin, yung cool down natin, yung pahinga natin, hinahabaan natin dahil iba yung bata ka, ma-recover mo kaagad. Pero pagka ganito may edad-edad ka na, kumbaga iba na yung recovery time mo. Ang boxing, hindi lang naman to physical lang ang kailangan hinahanda, pati mental. Kamusta naman ang iyong focus this fight, sir? Ang focus nandyan palagi. Spiritually, ready tayo. Mentally, physically, nandyan. Sabi mo nga kahapon dun sa Bible study na number 1 mo ang iyong spiritual na kumbaga pag-focus. Paano yan nakakatulong sa'yo? Pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng Word of God, nakakapagbigay ng peace of mind, tapos focus sa mga dapat mong gawin at nakapagbibigay ng knowledge, ng wisdom, kung ano man yung mga gagawin mo. Nasi-separate mo ba of course, yung sarili mo bilang isang Kristiyano na maawain sa totoong buhay, pagdating naman dun sa ring na kailangan mo maging mas mabangis? Ang Panginoon nasa atin. Maawain naman talaga tayo. Pero pagdating sa ring kasi, may trabaho kang dapat gawin. Kumbaga, we authorize each other to hurt each other. Si Jeff Horn ba makakatanggap ng authorized na pananakit mo, kumbaga? Yan ba yung expect namin talaga dito sa fight na to? Kailangan natin magpakita ng gilas dito. Makonvince natin yung Australian fans na we stay here.
I'm still here in boxing. Meron ka ba talagang isa pa na gustong-gusto mo lang talaga makalaban? Yung bang parang yun yung nasa bucket list mo, gusto ko itong makalaban? Is Floyd Mayweather in that list pa rin? There's a possibility na pwede pa maglaban kasi bumalik siya ng boxing, nandito pa ako sa boxing. Pero wala kami pag-uusap na about that. You said that this is going to be your last fight sa Top Rank, with Top Rank. So ano ang after this? No, sa akin naman, wala naman akong balak umalis kay Bob. I have no intention na maalis ako sa kanya. Kung dyan pa rin ako sa kanya next fight, mga following fights, then walang problema. Anong mga mensahe mo, lalo-lalo na dahil alam natin na kinukunan ka rin ng lakas, Manny, no, nung mga sundalo natin. Ipagdasal natin yung mga kasundaluhan natin, kapulisan natin na napasabak doon sa crisis sa Marawi. Pangalawa, dinidedicate ko tong fight na ito sa mga pamilya, sa mga ating mga Armed Forces of the Philippines, at sa yung mga kapulisan natin, yung mga nandoon tumulong din na matulungan yung mga pamilya na nangangailangan ng tulong. Dasal lang tayo. Basta ang Panginoon na siyang bahala. Mag-guide sa atin, magbigay sa atin ng strength. Magpanalangin sa atin. Siya lang ang tanging makapagbigay sa atin ng victory. Alright, yan ang ating naging one-on-one interview kahapon sa ating pambansang kamao. Pero marami nagtatanong kung nasaan nga ba ang Brisbane, Australia, kung saan gaganapin sa unang pagkakataon ang laban ng isang Manny Pacquiao. Kaya naman ito po at nakikita natin, napapakita ko lamang sa inyo, just to give you an idea, ang Brisbane po ay known sa pagiging laid back o yung kalmado lang ang lahat ng mga tao. In fact, nakikita ho natin, dito ay around 2:10 p.m. Kakatapos lang ng marami sa kanila na nag-lunch dito. May mga nakaupo lang kung saan dito sa grass at nagtatanghalian sila. No? At to know more about it at para mabigyan ho kayo ng idea kung nasaan mismo ang Brisbane, Australia, kung saan gaganapin ang Battle of Brisbane, panoorin po natin ang aking report. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin ang laban ni Manny Pacquiao sa Brisbane, Australia. Pero saan nga ba ito? Ang Australia ay nasa baba ng equator, nasa may southern part ng Pacific Ocean. Ang Australia ang pinakamalaking pulo sa buong mundo, pero ito naman ang pinakamaliit na kontinente. Meron itong 23 million na populasyon at 2 milyon dyan dito sa Brisbane naninirahan. Multiracial o halo-halong lahi ang naninirahan sa Brisbane. Karamihan sa mga nag-migrate dito ay mula sa United Kingdom. Pero sa ngayon, dumarami na rin ang mga Asyano. Kung kanin ang nasa hapagkainan ng mga Pilipino, dito naman sa Brisbane, patatas at lamang dagat naman. What is the most popular food here in Australia? Fish and chips, seafood. Seafood and fish and chips. Yep. How are you liking yours so far? It's wonderful, wonderful food. We've had some marvellous food here. Marami ring mga klase ng beer na dito ginagawa. Many, many varieties, many varieties. They distill in places all over Brisbane and do their own private brews. This is 4X Gold, brewed right near the stadium. So where the fight is, brewed 100 metres from Suncorp Stadium. So when Manny Pacquiao gets beaten on Sunday, he'll be having one of these. Cheers for Brisbane! Laid back o kalmado lang ang pamumuhay ng mga Brisbaneites. Marami sa kanila kontento sa kanilang buhay-trabaho. Even in the workplace, not everyone gets dressed up in suits. They're quite relaxed and it's just the way we do business. At tulad nating mga Pinoy, friendly rin sila. It's a laid-back city. You know, we see ourselves as a big country town. We don't see ourselves as a city. We just see it as like a big country town. And most people will say hello to each other. So we're a pretty friendly group. G'day, mate. How are you? Classic example. See? Yep. Thank you. Yeah. Thank you. Ang kanilang English, mabilog ang tunog o accent. What is the most popular expression of Australians? Most Aussies will say g'day, which means how are you? Okay. Have a nice day. Good day. G'day. Just relax. Relax.
Relax. G'day. G'day. That's it. Relax. Nakasakay tayo ngayon sa taxi at nakikita natin rush hour ngayon. Dito ay 4:30 in the afternoon at ganito rin ang mga sitwasyon dito. May traffic din. Samantala, 80% ng populasyon ng Australia nakatira sa paligid ng coastline. May mga hayop dito na sa kanila lamang makikita. Brisbane is a great city. It's a laid-back city. So to have Manny Pacquiao come here, meet our beautiful koalas, go to the Gold Coast, show the Filipino community and indeed his worldwide supporters that Brisbane is a great city and Queensland really is the jewel in the crown of Australia. Okay, partner, nakita mo na ang papaano mamuhay ang mga Brisbaneites at nakikita rin natin na parang tayo rin sila, no? Napaka-friendly people talaga. Kaya naman itong laban ni Manny Pacquiao dito sa darating na linggo ay magiging very exciting. Ano? Dahil sabi nga nila, kahit na majority syempre sa kanila isusuporta sa kanilang kababayan na si Jeff Horn, hindi naman nila minamaliit syempre pa ang kakayahan ng ating pambansang kamao. In fact, alam nila ang tindi ng kamao ng ating pambansang kamao at ang para sa kanila syempre ito ay magandang laban para na rin ma-boost ang kanilang tourism dito naman sa Brisbane, Australia. At welcome nila ng husto ang lahat ng mga Pilipinong dumayo dahil tumaas nga daw ang turismo dito dahil na rin sa fight na ito. Partner? Partner, punta muna tayo dito sa may training regiment ng ating pambansang kamao. So lumalabas sa talagang nag-uumapaw, ika nga yung kanyang energy na kailangan niyang ilabas bago pa yung kanilang laban sa linggo. Sa tagal mo ng pagko-cover sa kanya, ano yung mga naging observations mo? Ganito rin ba siya nung mga nakaraang na-cover mo siya? Yung kumbaga excessive talaga yung enerhiya sa kanyang katawan na partner? Alam mo, ever since naman talaga, mas malakas na klase ng Pilipino o ng tao itong si Manny Pacquiao, no? Given na alam na natin na iba yung suntok niya, yung lakas niya, yung speed niya, lahat ng yan, given na yan sa isang Manny Pacquiao, no? Pero syempre, para patungkol doon sa tanong mo kung may mga nag-iba ba, oo, meron din naman, partner. Dahil hindi naman kaila sa ating lahat, 38 years old na ang ating pambansang kamao, tumatanda rin kahit paano. At mismong si Manny Pacquiao nagsabi na kung meron man siyang difference na nakikita ngayon ano, in terms of yung sa kanyang training regimen, mas mahirap na ang recovery time niya. Yung baga, kung dati daw, kaya niya no, na ilang beses pa na mag-sparring at tumakbo, magpa-party pa yan, minsan hindi ba? Ngayon, mas iniinda niya na rin syempre yung recovery period ng kanyang katawan. Mas matagal na. Pero hindi pa rin naman masama kung sa edad niya nga. Sabi nga ni Justin Fortune, partner, si Manny Pacquiao, pagka pinut niya daw yung kanyang mind into anything, nag-focus siya, kaya niyang talunin ang kahit na sino. So yan lang naman, partner, ang ating observation. Nabanggit mo yung excitement ng laban na partner, pero yung description mo kasi nung lugar talagang napaka-laid back. Yung dalawang boksingero ay napakabait ng kanilang pananalita sa isa't isa. Alam naman natin na pagdating sa boxing, yung isa sa mga nagpapa-excite dyan ay yung trash talk, ika nga, hindi ba? Pero sana nga mag-level up yung dalawa pagdating na sa ring. So ito yung inaasahan na lang ng mga manonood dyan na pagdating sa ring, talagang wala na yung niceties, ika nga, nung dalawang boksingero. Alam mo, given na yan. Nakausap natin si Manny Pacquiao kahapon nga, no? Sabi natin, likhang mabait siya hindi ba? Bilang isang Kristiyano, maawain talaga siya, sabi niya nga. At pagdating naman daw sa ring, na marunong naman siyang mag-separate no, ng trabaho kumpara doon sa outside work. Kasi sabi niya nga kanina, di ba, meron silang authorized na paraan na manakit sa isa't isa dahil ito ay sport ng boxing, ano? Oo, magsakitan, ano? Dahil nga ito ay sport ng boxing, ganyan talaga. Pero hindi niya palalampasin itong pagkakataon na to, partner. Kasi sa totoo lang din, ano, kung merong kailangan i-prove ang kanyang katunggali na si Jeff Horn, sabi nga, dahil ito, whether matalo man siya o manalo siya, maganda para sa karera ito ni Jeff Horn. Pero ganun din ang ating pambansang kamao, no? Dahil ating tatandaan, ano, ayaw niyang mag-retire as much as possible sa boxing partner, no? So, kung magkakaroon ng any sign of weakness o struggle ang ating pambansang kamao sa laban na ito, na sinasabing liyamadong-liyamado siya,
then baka magkaroon pa ng senyales o ng pag-uudyok sa kanya itong si Coach Freddie Roach na una nang nagsabi na if he actually struggles dito sa fight na ito, then that's it for him at irerekomenda niyang magretiro na ito. Pero definitely, wala yan sa ipag-iisip ng ating pambansang kamao. I think magandang malaman din natin na meron siyang tinitignan na mga fights pa niya in the coming years. Siguro 2 years pa bago siguro siya pagtuntun niya ng 40. 38 years old ang ating pambansang kamao, partner. At ang sinasabi, may 4 pa siyang magiging laban. Despite the fact that ito nga, huling laban niya na to under Top Rank. Ayon mismo yan sa ating pambansang kamao. Pero kinokontest niya ni Bob Arum hanggang 2018 pa. Nevertheless, kung ano't ano man pa yan, ang pinaka-importante, sabi ni pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung mag-produce man siya o mag-promote man siya ni this coming September or October, kasi magpo-promote na siya dyan sa China internationally ng fight, ay isasama pa rin niya, syempre, si Bob Arum bilang utang na loob sa taong tumulong at nagpalaki sa kanya, partner. At tinanong natin kung ipopromote ba niya, if ever, ang sarili niyang mga fights under MP Promotions. Sabi niya, talagang may posibilidad yan, pero hindi niya iiwan ang kanyang dati pang promoter na si Bob Arum, partner. Panghuli na lamang, partner, alam natin na anong ma-knockout siya nitong si Manuel Marquez ay nag-iingat na raw siya. Pero ito ba'y bumalik na yung kanyang aggressiveness? Kasi 2009 nung huli siyang maka-knockout ng kanyang katunggali. So, ito ipupurso ba nila or depende na kung anong mangyayari pagdating sa ring at hindi naman talaga nila magiging aim yung ma-knockout at manalo lamang yung ating pambansang kamao, partner? I think yung fighting senator natin needs to prove na he still got it. Yan nga yung sinasabi niya, nandyan pa siya. Hindi siya po pwedeng basta manalo lang dito sa ganitong laban na ang tinitignan ng lahat, elyamado na nga siya to begin with. So it's knockout or never. Kailangan pakita niya na very convincing. Kasi ganyan yung kanilang goal actually, na maging maganda yung resulta nito para magkaroon ng opportunities pa, na magkaroon siya ng mga kalaban na mas malalaking pangalan, partner. So, yun yung goal talaga nila, na of course may natutunan ng ating pambansang kamao. Kapag nakita na natin siya ngayon, he's wiser in terms of yung kanyang estilo. Hindi na siya basta susugod kung nakita niya na medyo delikado siya. Pero at the same time, kailangan na talagang maging napaka-convincing nitong panalo na ito para sa kanya, para magkaroon din siya ng iba pang opportunities sa iba pang mas malalaking pangalan sa larangan ng boxing, partner. Okay, maraming salamat sa iyong mga ulat, partner. At i-enjoy mo muna yung mukhang napakasarap na klima dyan sa Brisbane, Australia. Maraming salamat sa iyo, partner.